Hello po mga kapatid, pagbati po muli ng kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, marami pong mga issue ngayon na uh, nagsasalimbayan mga kapatid. Dahil kahit anong sabihin ng kahit anong pagtatanggol ng mga manggagawa ni Daniel Rason, hindi na po nila mapapaniwala ang mga tunay na kapatid na mananampalataya. Kagaya nung sinasabi nung isang manggagawa dyan sa New Zealand, itong si Eric Quinto na nagpapalapad ng papel. Samantalang, mahirap na lang pong magsalita mga kapatid. Meron pong marami pong sinasabi na pagka ang isang nagsasalita ay nagsasalita ng nakakagalit, wag nyo na pong pakinggan yun mga kapatid. Sino ba ang unang-unang nagsasalita ng nakakagalit? Hindi ba si Daniel Rason? Bakit nyo siya pinakikinggan? Bakit mo siya pinakikinggan, Eric Quinto? So it only shows that you are not really of God. Because if you are really of God, Eric Quinto, yung manggagawang kanin dyan sa New Zealand, bakit ko sinabing manggagawang kanin? Hindi ba totoo na ipinasok ka lang nung kapatid doon sa kanilang company, tinulungan ka lang niya na magkaroon ng papel dyan sa New Zealand? Kaya po ganun mga kapatid, ang atin po kasing allegiance should be with God. Our allegiance should be with God. Hindi po sa kanino pa mang tao mga kapatid. Gaya po ng sinasabi ko po kanina mga kapatid, na pagka po ang ating pong pananampalataya ay isinalig po natin sa tao, pagka po ang tao na pinagsasaligan po natin ang pananampalataya sa Diyos ay nagkamali, po pwede po tayong madamay. Pero pagka po ang ating pong pananampalataya mga kapatid ay nakasalig sa Diyos, magkamali man po yung taong kinakasangkapan ng Diyos, hindi po tayo madadamay. Bakit? Magiging stick po tayo doon sa prinsipyo ng Biblia. Kung siya'y masama, hindi ko yun nalalaman. Isang bagay ang nalalaman ko, dati akong bulag, ngayon nakakakita ako. Kaya mga kapatid, marami pong ngayon, si Brother CJ naman, nadadamay na si Brother CJ. Brad CJ Perez, pasensya ka na. At alam ko naman, nakahanda ka naman dyan. Kaya ikaw ay lumabas ng hayagan na nagsalita ng may buong pananampalataya at katapangan mga kapatid. Hindi po kasi tayo po pwedeng maging sunod-sunuran ng isang bulaang mangaral na nagpapakilalang sa Diyos at nagsasalita ng pagbabalat kayo ginagamit ang salita ng Biblia. Mga kapatid, tandaan po ninyo, isulat po ninyo sa inyong mga notes. Kung nagno-notes po kayo sa mga sinasabi ko mga kapatid, nasa unang 1:4:1, mga minamahal, huwag kayong magsipanibala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Bakit? Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta. Ito po nangyayari po at mangyayari mga kapatid, hindi po sa labas ng iglesia mga kapatid. Sa loob po mismo ng iglesia po ito mga kapatid. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu. Dahil marami pong espiritong mapangligaw mga kapatid. Gagamitin po ang salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, ang galit ng tao hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Tama po. Tama po yan. Wala pong pagtatalo po dyan. Pero, kailangan po nating i-classify. Kailangan po nating alamin. Ano po yun? Ano po ba yung nilalaman ng talata? Yung bang nilalaman ng talatang ginamit nila, aakma po sa kanila? Sila nga po nagsasalita ng babalatan ng buhay. Kahit hindi dentista, marunong magbunot ng ngipin. 2, 4. Ako po ba mga kapatid, naringgan niyo pong ganon?
Wala po akong ano, wala po akong sinabing ganun, mga kapatid. Tapos, sasabihin nila, nagdadamay lang daw po ako, naghahanap lang daw po ako ng damay sa kalagim-lagim na sasapitin ko. Sabi ko nga, para namang nakakasigurado sila, 100% na maliligtas sila. Sabi nga ng Biblia sa Pedro, aklat ni San Pedro, kung ang matuwid bahagyan ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan, saan kaya magsisiharap? Tandaan niyo po yung talata na yun, mga kapatid. Kung ang matuwid, sabi ni San Pedro, bahagyan ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan, saan kaya magsisiharap? Kung yung ang matuwid, yung chances ng kaligtasan niya, sabi niya, uncertain, sabi ni San Pedro. Bahagyan ng makaliligtas. Hindi sinabi ni San Pedro na kung ang matuwid, bahagyan ng hindi niya sinabing ang matuwid siguradong maliligtas. Di po sabi po ni San Pedro, ang matuwid, bahagyan ng maliligtas. Kung ang matuwid, babasahin ko po sa inyo, mga kapatid. Pakakalain niyo po, wala pong talatang ganon. Nasa unang Pedro po yun, mga kapatid, 4:18, sabi ng Biblia, at kung ang matuwid ay bahagyan ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Mga kapatid, lahat po tayo, we are not certain of our salvation. The only certainty that we have is if we will remain in the path that God have prepared for all of us since the foundation of the world. Sino po yung path na dapat po nating lakaran? Si Kristo po yun. Ang sabi po ng Biblia, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa aking Ama liban sa akin. Kaya po ganun po, mga kapatid, wala pong makakapag-claim na sure tayong maliligtas. Hindi. Alam niyo po, maraming miyembro ng bayan ng Diyos sa iba't ibang denominasyon. Nasa Budista, nasa Muslim, nasa born again. Marami po, mga kapatid. Marami. Katunayan, nandito po ako sa dako pong ito. Nakita ko po talagang merong mga taong sinulatan ng Diyos ng kanyang salita sa puso. Kaya, no one can claim na sila lang ang maliligtas. Tapos sasabihan nyo na napakalupit ng mga iglesia ni Kristo na inaangkin nila sila lang maliligtas. Ganyan, mas malupit na po ngayon ang MCGI, mga kapatid. Mas malupit na po sila ngayon. Bakit? Magsuri po kayo, mga kapatid. Biro mo, magtatanong lang ang kapatid ng matters of faith. Sasabihin, iba na ang diwa mo. Kaya po ganun, mga kapatid. Kaya ganun po, mga kapatid, ang nangyayari po ngayon sa MCGI na pinamumunuan ni Daniel Rason. Mga kapatid, na tunay na mga kapatid ng Kristo ng Diyos na ipinangaral ni Brother Eli.
Nakakalungkot po. Sabi po nung kapatid na kausap ko, ano ba? Yun, yung sabi, it pains my heart. Sabi ni Brother CJ nung nag-live kami kagabi. It pains my heart na makita yung ganito na ba yung iglesia na napagkamatayan ni Brother Eli? Samantalang, ang sabi ng kapatid na Eli, pagka yung kapatid, merong tanong, anuhin natin, paliwanagan natin. Pag meron siyang duda, ipaliwanag nating maayos sa kanya. Ngayon mga kapatid, wala naman duda eh. Nagtatanong lang, biro mo. Magsasabi ka lang, Brad, bakit po pwede po bang pakisabi kay Brad Daniel na iklian po yung pagkakatipon sa prayer meeting at saka sa worship service kasi wala na po kaming magagawa. Hindi naman po pwedeng every prayer meeting magli-live po kami. At saka yung pag-aaral ng salita ng Diyos mismo proper sa prayer meeting and worship service, kakapiranggut lang yung pag-aaral ng salita ng Diyos proper. Mas mahaba pa yung, kung meron topic reaction, si Brad Josela lang ang papag-topic reaction ninyo. Bakit napakahaba ng mga topic reaction? It only means na wala talagang maituturo si Daniel Rason, mga kapatid. Madali lang naman po yan eh. Umamin ka sa kapatiran na, mga kapatid, pasensya na po. Hindi po ako nakahanda sa ganito. Pwede mo namang aminin sa kapatiran. At ang kapatiran, nakahanda namang umunawa. Hindi eh. Biro mo, yung simpleng picture lang ng mga tindang alak sa mga restaurant ni Brother Eli sa Brazil. At saka yung Area 52, kung makapagsinungaling ka, wagas. Edited, artificial intelligence, tapos kamukat-mukat mo biglang naging events place. Ano ba talaga ang totoo? Events place or artificial intelligence? Sabi nga ng mga kapatid, mas madaling tanggapin na pasensya na po kayo mga kapatid kung meron man pong ganyang pangyayari. Kaya lang, nagmamatigas ka eh. Daniel Rason. Tandaan mo, Daniel Rason, sabi ng Biblia, kayo'y sa inyong amang dyablo. Ang nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin, siya'y mamamatay tao buhat pa ng una, at pagka nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Ang ama ng kasinungalingan ay ang demonyo, ang dyablo, mga kapatid. So, hindi po pwede na pagtakpan ng kasinungalingan ang isang bagay na mali. Sabi nga ni Brother CJ kagabi, ang ganda nung punto na sinabi niya. Sabi ni Brother Eli, sabi niya ganyan, kasi mas matanda manggagawa po sa akin yun, si Brother CJ. Sabi ni Brother Eli, sabi ni Brother CJ, pag hindi po pwedeng matapos ang isang bagay na tama na inumpisahan sa mali. Nagbigay po siya ng example kasi sa construction firm siya nagtatrabaho. Construction-related yung trabaho niya. So, pagkagagawa ka ng building, pagka naumpisa niyan sa mali, hindi yan matatapos ng tama. Kailangan mong gibain para umpisahan mo siya ng tama. Umpisahan mo siya ng tama para matapos siya ng tama. Ganon din po yun mga kapatid sa nangyayari po ngayon. Saglit lang po baka mawalan ng yan. Kinarge ko po kasi yung phone ko para dire-diretso po. Kasi po mga kapatid, pagka nag-umpisa ka ng kasinungalingan, kahit anong gawin mo na pagtatakip, hindi mo na yan mababawi. Nag-umpisa ka ng kasinungalingan eh. Kaya ganun po mga kapatid. Ngayon, kahit sino ang magsabi na, kami yung nag-aano lang kami, pinakikinggan lang namin yung mga videos ni Brother Eli, etc., etc.
Mahirap po kasi magtiwala ngayon mga kapatid dahil yung mga tao hindi natin alam yung nilalaman ng kanilang mga puso, yung mga vested interest nila. Kaya nga po ako, ang dami nagsasabi, Brother Badong, mangaral ka na. Sabi ko, unang-una, ba't ako mangangaral? Hindi naman ako mangangaral. Mga kapatid, kaya po ako nagsasalita because I want to open your mind of the injustices na nangyayari dyan sa pamumuno ni Daniel Rason. Imagine mga kapatid, sasabihan nila ako, pararatangan nila ako na meron daw akong puot at meron daw akong galit kay dun sa nanay ni Daniel Rason. Hindi kayo nag-iisip, mga kapatid, na kung meron akong galit, hindi ako tatagal ng ganon. Katagal na panahon na walang tinatanggap na sahod, yung allowance hindi consistent. Tapos kung pagsalitain ka, hindi mo malulunok yung salita. Ganun po mga kapatid. Pero tiniis ko po lahat yun because of my faith. Mga kapatid. Kasi nung buhay po si Brother Eli, pinagtatanggol niya po kami. Mga kapatid, pinagtatanggol niya po kami. Sabi ko nga po sa inyo, tanungin niyo lang po yung kapatid ni Daniel Rason, si Sis Lisel. Tanungin niyo kung hindi totoo yung sinasabi ko na ang gara-gara ni Mami pa. Pagka nakaharap si Kuya, nagtatransform siya. Ngayon, hindi po pwedeng pasinungalingan ni Sis Lisel yan. Susumpain siya ng Diyos pagka pinasinungalingan niya yan. Susumpain siya ng Diyos, mga kapatid. Lahat ng pasisinungalingan, yung kanilang sasabihin, susumpain ng Diyos siyang mga yan, mga kapatid. Kaya, bakit ko po ginagawa ito, mga kapatid? The fact na pinablock ako ni Daniel Rason at pinapa-character assassinate ako, na naghahanap lang ako ng damay sa kalagim-lagim na sasapitin ko, parang balinto na. Sasabihin nila ngayon, dapat mga kapatid, mag-focus tayo sa paggawa na mabuti. Sabi po nila. Bakit? Ako ba? Nalihis ba ako sa paggawa na mabuti? Baka mas marami pa nga ako mabuti na ginagawa kesa sa inyo, kesa sa iyo, Eric Quinto. Itong ginagawa ko na to, kabutihang alam ko. Sabi ng Biblia, sa nakakaalam nga ng paggawa na mabuti, hindi ginagawa. Ito'y kasalanan sa kanya. Tandaan mo yan, Eric Quinto. Yan bang ginagawa mo na paninira dyan sa sa Facebook mo? And binlock na kita. Hindi ko na pinabayaan na i-block mo ko, binlock na kita. Bakit? Ayaw naman kitang patulan, dapat. Kaya lang, merong mga kapatid na nagsisend sa akin ng mga meron namang espiritu ang kapatiran. Katunayang merong espiritu ang kapatiran. Nandyan napakaraming mga kapatid at napakarami ngayon na manggagawa na closet. Yan ang mas kabahan ka, Daniel Rason. Ang mga manggagawang closet. Tandaan mo yan. Dahil ang sabi ni meron pong propeta na sabi ng Biblia, mga kapatid, sa aklat ng Roma 11, saan ba yan? 11:5. 5 ba yun? Saglit lang po mga kapatid. Ito. Sabi po sa Roma 11:4,
nagtira ako sa akin ng 7,000 lalaki na hindi nangagsiluhod kay Baal. Kaya kabahan ka, Daniel Rason. Hindi lahat ng mga manggagawa na nandyan sa iyo ngayon ay magpapatira pa, luluhod sa iyo, Daniel Rason. Isa kang peking Diyos-Diyosan. Tandaan mo yan, isa kang peki at huwad na mangaral. Kasi ang mangaral ng Diyos, He will not promote hatred. He will not provoke the members. Biruin mo, gaano kasama ang budhi mo, Daniel Rason, na komo itong kapatid na lalaki na padre de pamilya maraming napapansin na mga taliwas na sa aral, sa katuruan ng Biblia. Bigla mong ipapatakwil dun sa magnanay. Sabi nga nung kapatid, alam mo brother, buti na lang hindi po nila napaniwala yung aking mag-ina. Sabi ko, salamat po sa Diyos, sabi ko doon sa kapatid na nag-message sa akin. Kaya ganun po mga kapatid, na nakakalungkot yung mga nangyayari. Kanina lang po meron akong kapatid na nakausap, nag-video call po kami. Brother, hindi pa ako makapag-exit, sabi niya ganyan. Pero in my heart, I am already an exit. Kaya lang hindi pa ako pwedeng mag-out, sabi niya ganyan, dahil marami akong kinoconsider. Sabi po niya. Nasa ano po yun? Nasa Pilipinas. Yun. Alam mo na yun, brother, kung sino ka. Di ba sabi ko sa'yo, magpapahinga lang ako. Kaya lang hindi ko kayang, kahit magpahinga ako mga kapatid, merong there's an urgency that I feel in my heart na sabihin yung dapat sabihin at sabihin sa inyo ang dapat ninyong malaman mga kapatid. Na di po ba kanina naputol po kasi kanina yung ating pong pinag-uusapan. Ang tanong po nila, kung kami aalis, saan mo naman kami dadalhin? Ang ganda po nung sinabi ni Brother CJ Perez nung nag-live kami kagabi. Dito, kagabi po dito yun eh. Dapat wag muna yun yung iisipin mo. Pagka nasusunog yung bahay, hindi mo iisipin, saan ako pupunta? Ang instinct ng tao, pag nasusunog yung bahay, lalabas ka agad. Labas ka muna. Labas ka muna. Hindi nasusunog o kaya lumilindol. Saan ako pupunta pag lumabas ako? Pag hindi ka lumabas, patay kang bata ka. Pag gumuho yung building, madadaganan ka. So, sumunod muna tayo sa payo ng Diyos. Ang payo ng Diyos, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang wag kayong madamay sa Kanyang mga kasalanan at wag kayong makabahagi sa Kanyang mga salot. Ngayon, by doing such, mga kapatid, ang sabi ni kapatid na Eli, kailangan sumunod lang tayo eh. Ano bang sabi ng Diyos? Magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang wag kayong madamay sa Kanyang mga kasalanan at wag kayong makabahagi sa Kanyang mga salot. Bakit? Biruin mo, nagpapakilala kang mangangaral ng Diyos at sasabihin mo na mabuti ka. Eh yung tatay mo, babaero. Hindi ba totoo yan? Yung kapatid mong bunso, nag-drug addict, di ko nga alam, baka nagda-drugs pa hanggang ngayon eh. Kaya nga ang sabi niya, Kuya Badong, ayoko nakikita si Ate Apple kasi kamukha niya yung isang babaeng binayaran ko. Tapos nagkasino. Tapos yung anak mong panganay, biruin mo, para lagyan niya ng pampatulog yung inumin ni Brad Ramon Espanyol. Tapos, nung maalimpungatan yung kapatid na Brad Ramon Espanyol, nakasubo na yung kanyang bunganga,
Yung bunganga ni J.R. Rason, yung junior ni Daniel Rason. Sa bunganga noong pobreng kapatid na si Brad Ramon Espanyol. Ngayon, komo sinasabi ko ito, mga kapatid, naninira na ako? Hindi. The very reason, my dear brothers and sisters, why I'm saying this is to prove to you that this Daniel Rason is not a real man of God. Why? Because he is promoting hatred and violence to the members of Church of God International. That Brother Eli Soriano have entrusted to him. This Daniel Rason, my dear brothers and sisters in Christ, is a traitor to the trust of Brother Eli Soriano, is a traitor to the trust of the majority of the brothers and sisters who voted for him in the election that was held during their time. And this Daniel Rason is a traitor to the trust of our Lord God Almighty. Tandaan po natin, let us all remember and be reminded, my dear brothers and sisters in Christ, that there is no absolute in salvation. Wala pong absolutamente sa kaligtasan. Kaya nga po, di po ba ang sinasabi ni Brother Eli? There is no such thing as one saved, always saved in the Bible. Kailangan ng kaligtasan, sabi ng Biblia, basahin po natin ha. Sa Filipos 2:12 hanggang 13. Sabi po ng Biblia ganito, kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Meron po pala tayong dapat gawin para ma-attain po natin yung kaligtasan, mga kapatid. Bilang leader na pinagkatiwalaan ng Diyos, meron pong isang mabigat at napakalaking responsibilidad na inaasahan ng Diyos gawin ng isang leader, ng isang relihiyon na nagpapakilalang sa Diyos. Ano po iyon, mga kapatid? Ang sabi po ng Biblia, na bili ni San Pablo, sabi po sa 2 Timoteo 3:14 hanggang 17, datapot manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Meron pong bilin ang apostol na si San Pablo kay Timoteo na manatili. Saan po siya mananatili? Manatili sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Kaya nga po ang sabi ni San Pablo, datapot kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral ng ibang ebanghelyo. Iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Katakwil-takwil po mga kapatid ang sino mang mangangaral ng ibang ebanghelyo. Iba sa ipinangaral ng mga apostol at ng Panginoong Hesukristo. Kaya po ganun po mga kapatid. Ang tanong nila, saan tayo pupunta? Saan mo kami dadalhin? Wala po akong karapatan na magdala. Kahit kanino man, pati sa aking sariling kaluluwa, wala akong karapatan na magdala. Ngayon, saan po natin dadalhin? Ang tanong po ng mga kapatid, saan mo kami dadalhin kung
Kung sinunod namin yung salita ng Diyos, dapat sumampalataya muna tayo sa Diyos. Mga kapatid, sumampalataya tayo sa Diyos, sabi ng Biblia eh. Pagka nasusunog yung bahay mo, hindi ang unang iisipin mo, saan ako pupunta pag lumabas ako? Pag ganun ang inisip mo, tepok ka, lechon ka. Pag lumilindol, ang unang-unang iisipin mo, lalabas ka dapat. Mga kapatid, kasi pagka hindi ka lumabas, yari ka. Ganun po mga kapatid, madadaganan ka ng building. Ngayon, saan tayo pupunta? Ang sabi ng Biblia mangagsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa Kanyang mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa Kanyang mga salot. Saan tayo pupunta ngayon? Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, sa 1:14-6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Malinaw po ang sinasabi po ng Biblia. Ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Ngayon, meron po sinasabi ang kapatid na Eli po sa atin, mga kapatid. Nakasulat po yon sa Efeso 2:10. Meron pong inihanda ang Diyos na daan na dapat po nating lakaran. Si Kristo po yung daan na dapat po nating lakaran. Kaya nga po sabi po ng Biblia, ako ang mabuting pastor. Nakikilala ng mga tupa ang aking tinig. Kaya nakikilala po ng mga tunay na mananampalataya, na tunay na bahagi ng bayan ng Diyos, yung tinig ng kanyang pastor. Kaya alam niyo po mga kapatid, sa buong mundo, pare-pareho ang nararamdaman ng mga kapatid. Brother, alam mo ba, yung mga tanong na nasa kalooban namin, na hindi namin kayang i-voice out, sa takot naming makancel, sa takot naming masuspindi, lahat yan, brother, unti-unti mong binibigyan ng tinig. Kaya maraming mga kapatid na nagme-message sa akin, brother, hindi mo kami kilala personal at hindi ka rin namin kilala personal. Pero isang bagay po ang nararamdaman namin. Nagsasalita ka ng buong sinseridad. Sabi po nung mga kapatid, at salamat sa Diyos for being our voice. Yun po ang binabasa ko lang naman po yung mga messages ng mga kapatid. Hindi ko po yun. At saka unang-una mga kapatid, ang ko lang naman po dito is to execute the justice. I-execute ni Daniel Rason yung hustisya ng Diyos. Bakit? Wala naman akong inihiling na iba eh. Ang pakiusap ko lang hindi ba pwede, Daniel Rason, nakausapin mo, pagsabihan mo yung iyong nanay, Mami, ang layo-layo na ni Badong. Hindi niya na nga po kinuha. Hindi na nga po siya dun sa komisyon na dapat niyang makuha. Tapos sinisiraan niyo pa po siya. Hindi po ba po pwede, Mami, na alang-alang dun sa aral ng Diyos na itinuturo sa atin na bakit hindi bagkus kayo padaya, bakit hindi bagkus ninyong tiisin ng kalikuan? Wag na lang po kayong magsalita. Yan po ang katotohanan mga kapatid na nangyari. Tapos ang sinasabi po ng iba ayoko daw po makipag-usap kay Daniel Rason. Alam niyo po, meron po akong resibo mga kapatid na nagpapatunay na nag-message po ako kay Daniel Rason dated November 21, 2023 na sinabi ko po sa kanya, pasensya na po kuya kung makakaabala po ako. Gusto ko lang pong malaman po ninyo na yung pong nanay po ninyo napakasinungaling.
Yun. Inano ko po, mababasa niyo po yun. Pinost ko po yun, mga kapatid. And ano po kasi mga kapatid hindi mo po pwedeng gamitin ang salita ng Diyos to serve for your own good. Sasabihin mo, pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kanyang kapwa. Hindi lalapat yun sa'yo, Daniel Rason. Ikaw ang unang pumatay sa akin. And character assassination is another form of killing na mas mabigat, mas matindi kesa pagpatay physical. Bakit? It can cause many things dun sa pagkatao noong taong kinaracter assassinate. Dapat sana, Daniel Rason, alam mo yung magiging repercussion, pinag-isipan mo yung magiging bunga ng mandato na ibinaba mo. Kaya lang napatunayan ko, ito hindi nag-iisip. Bakit? Bakit ko nasabing hindi ka nag-iisip? Hindi mo na naisip na ano bang po pwedeng mangyari pagka pinablock ko si Badong? Kaya ganun po mga kapatid. Kaya nagkasanga-sanga na po. Merong ang mga nag-message sa akin na tumawag pa nga. Alam namin yung kaso ni Buboy Rimulin. Sabi niya ganyan. Kaya alam namin na nagsasabi ka ng totoo. Kaya lang ako kasi naging mabuting kaibigan naman sa Kaya lang, teka lang. Para pa sinungalingan mo ko, kailangan makilala ng tao kung anong pagkatao yung mga nagsasabi ng paninira laban sa akin. Because unless otherwise, mawawala din ako ng credibility. Kaya po ganun nagkasanga-sanga mga kapatid. Kaya as much as possible, I do not want to mention and entertain yung iba-ibang mga nagsasalita sa social media ng kung ano-ano against me. Kasi ganyan din po ako dati. Dahil sa aking matinding pagmamahal sa iglesia, I will prove to them that they are wrong. Kaya lang po ngayon mga kapatid, how can I prove to people that these people na nagsasabi ng masama laban sa iglesia were still wrong, are still wrong? Mga kapatid, kasi ako na mismo, I am a living witness na there is an injustices that is happening inside the church, mga kapatid. That is why I am pleading to the people, to our dear brothers and sisters in Papua New Guinea. Bahala na po muna ang Diyos, hindi ko po muna yun kasi mga kapatid, marami po akong mga bagay na kailangang i-consider, mga kapatid, dahil hindi po natin yung pong kostumbre meron pong mga kostumbre ang bawat bansa, mga kapatid. Yung kostumbre sa Pilipinas, iba sa kostumbre dito po sa lugar po namin, mga kapatid. Kaya ganun po ang aking pong masasabi. Ngayon, kung merong mga nasasaktan sa mga nasasabi ko, with all sincerity in my heart, umihingi ako sa inyo ng paumanhin. Kasi, unang-una, hindi naman ako magsasalita kung hindi kayo nagsalita ng masama laban sa akin. Dahil nananahimik po ako As much as possible, I do not want to entertain anyone or anybody na magsasalita. Sabi nga po nung kapatid na kausap ko kaninang umaga, ang dami pong brother, totoo po yung mga sinasabi nyo, ang dami pong tulungan sa mga lokal. Sobrang dami pong tulungan sa mga lokal. Tapos, pagka yung record ng distrito, hindi match sa record namin sa lokal, hindi nagtali,
Pinapagalitan po kami ng mga manggagawa. Sabi nung mga kapatid, samantalang, ano pong gagawin namin? Yun naman po talaga yung nakarecord sa, record book ng lokal. So, nagtataka po kami, bakit ang laki-laki ng ng backlog namin sa record ng distrito. Kung naaawa kayo, mga kapatid, na mga manggagawa dyan, hindi nyo aawahin ng mga kapatid. Unang-una, wala kayong kontribusyon sa kanilang mga pagkatao. Kung meron talaga kayong takot sa Diyos, mga kapatid, na mga manggagawa, hindi nyo i-impose, kahit sino pang Poncio Pilato, na mag-impose sa mga lokal, na ganito ang mga tatargetin. Kung meron talaga kayong pagmamahal, pag-ibig sa mga kapatid, ano ang sabi ba ng Biblia? Malinaw naman ang sabi ng Biblia, magbigay ang bawat isa ayon sa kanyang iginiginhawa. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Mga kapatid, yung po ang utos at palatuntunan ng pagbibigay ng monetary contribution sa mga Kristiyano. Hindi na po yung utos sa Israel na ikapu. Ang sabi po ni Brother Eli, kailangan patibayin nyo muna ang pananampalataya ng mga kapatid. Pagka matibay na ang pananampalataya ng kapatid, sabihin mo lang yung mga dapat pagtulong-tulungan. Hindi ka na kailangang magsabi ng ganito po kapatid ang target. Well, hindi mo na kailangan. They will do. They will be moved by their faith. Yan po ang natutunan ko po kay Brother Eli, mga kapatid. Kaya mga kapatid, mga manggagawa dyan sa MCGI, kung talagang nagmamalasakit kayo sa mga kapatid, dumadaing na ang mga kapatid. May mga kapatid, pati yung kanilang maintenance hindi na nila nabibili. Dahil, sila paano pa sila bibili ng maintenance? Kung pagka hindi nila na-hit yung target, ngayon, mananatili po yung utang, kredito, mga kapatid. At yung balance nila na yon na magiging credit na utang, isasama doon sa panibago na namang proyekto. Mga kapatid, hindi po ganyan ang sistema na napagkamatayan ng kapatid na Eli Soriano. Kaya ganun po mga kapatid, sana kung meron tayo talagang pag-ibig, sabi nga nung nagsasalita sa Australia, saan mo dadalhin? Wala kang pag-ibig, etc. Nanggagalaiti po yung manggagawa eh. Sabi ko, teka, parang may mali. Sabi kong ganyan. Kasi kung talagang meron kayong malasakit, kaya nag-abroad yung mga kapatid na yan para mabigyan ng magandang buhay yung kanilang mga pamilya. Pagka ba na hindi sila nakabayad ng renta, tutulungan nyo silang magbayad? Katunayang hindi, biruin mo. May mga kapatid, nagkasakit, na operahan, pinalalapit nyo sa DSWD at saka sa PCSO. Samantalang, wala kayong puknat na nagpapa-impress sa mga PNP. Anong klaseng yun? Sabi ng Biblia, ang hindi nagkakandili sa kanyang sariling kanya, lalo na sa kanyang sariling sambahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya. Mas masaol pa siya kaysa sa hindi sumasampalataya. Kailangan, bago tayo tumulong sa iba,
lingapin muna natin yung sarili nating, sabi ng Biblia magsigawa kayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa inyong mga kasambahay sa pananampalataya. Utos po yun mga kapatid. Tama, utos yun. Gumawa ng mabuti sa lahat. Pero, sabi ng Biblia, lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Bago tayo tumulong outside our household of faith, dapat unahin natin ang ating mga kasambahay sa pananampalataya. Bakit walang tigil yung concert? Exactly. Charity begins at home. Kaya kahit anong gawin mong charity sa labas ng iglesia, maraming napapabayang mga kapatid. Sabi ng Biblia, ang reliyong ng taong ito'y walang kabuluhan. Mga kapatid. Kaya ganun po ang mga nangyayari ngayon mga kapatid na dapat po sana masolusyonan. Kaya lang po, di po ba nung una na earlier na nagtatakel ako ng issues of the church, mga kapatid, pinagtatanggol ko po si Brother Daniel Rason. Tapos, sasabihin niya na, huwag niyo sasalangsangin yung desisyon ng aking mga KNP dahil may basbas ko yan. Ibig sabihin, you have a full knowledge and full accountability on what the decisions of your KNPs. Paano pa kita maipagtatanggol na mga kapatid, dapat po karapatan ng leader malaman yung totoong kalagayan ng mga kapatid na inaakay niya para makaakay po siya ng matapat. At maging effective leader po siya. Kaya lang, hindi po pwede kasi na tapos sasabihin mo, tinanggal mo yung consultation, ayaw mong mamahiya ng kapatid. Ibig sabihin, para sa'yo namamahiya lang si Brother Eli Soriano. Ibig sabihin yung ginawa ni Haring Solomon na pinagharap niya yung dalawang babae na nagkiklaim dun sa sanggol, pinapahiya lang ni Haring Solomon. Kaya ganun po mga kapatid ang very illogical yung mga reasons. Kasi madali na sumasampalataya ang mga kapatid. Hindi kailangan magsinungaling ka at hindi mo mapanindigan yung Area 52 na ay artificial intelligence lang. Biglang all of a sudden after for so many months, more than a year, biglang kakambyo ka na events place. So ano ba talaga? Sabi nga ng mga kapatid, brother, alam mo ba? Mas madali pa para sa amin na tanggapin ni Brother Daniel na humingi siya ng pasensya kung meron bang nagkamali talaga. Wala namang matuwid sa lupa, gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Yung pag-amin ng kasalanan, mga kapatid, hindi po yun makakabawas sa dignidad ng isang tao. Yung pong pag-amin sa pagkakamali at pagkakasala, makakadagdag pa po yun sa karangalan ng tao, unang-una sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Sabi ng Biblia, siyang nagtatakip ng kanyang pagsalangsang, ng kanyang kasalanan, hindi giginhawa. Hindi po tayo giginhawa hanggat hindi natin inaamin yung ating mga kasalanan na nagawa. Ngayon, hindi naman ako yung promotor nun eh. Ikaw nga yung pumalit na leader. So you have the responsibility now to ask for the forgiveness of the congregation that Brother Eli Soriano
have done. Yun po mga kapatid. At marami pong bagay na dapat nating i-consider ngayon mga kapatid. Basta ang masasabi ko lang po, ang utos po ng Biblia, hindi ko po utos to mga kapatid. Binasa ko lang po yun nasa Biblia. Nakasulat po yun sa Apokalipsis 18:4. Basahin niyo po, pwede niyo pong basahin sa inyong mga aklat, sa mga Biblia po ninyo. Apokalipsis 18:4, mangagsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang wag kayong madamay sa Kanyang mga kasalanan at upang wag kayong makabahagi sa Kanyang mga salot. Utos po ng Diyos yun na lumabas para wag tayong madamay sa Kanyang mga kasalanan at sa Kanyang mga salot. Ngayon, pag sumunod tayo sa utos ng Diyos na lumabas, ibigay po natin ng may buong pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos kung saan niya po tayo dadalhin. Sabi ng Biblia, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa aking Ama liban sa akin. Sabi ng Biblia sa 1:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Yung pong salita, si Kristo po yun, ang berbo po ng Diyos. Ang Kristo po ang magga-guide sa atin. Sabi po niya, doon sa babaeng Samaritana, dumarating ang araw at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. So, sabi ni Brother Eli, maraming paraan upang sambahin ng Diyos. Padre de pamilya ka, ginawa mo ang iyong obligasyon. Sa iyong pamilya, sumasamba ka sa Diyos. Asawa ka, hindi ka nangalon niya, hindi ka tumikim ng ibang babae, sumasamba ka sa Diyos. The act of sexual intercourse itself sa iyong asawa is a form of worshiping God. Sabi ng Biblia, huwag magkakaroon ng dungis ang iyong higaan. Bilang mga anak, paano natin sasambahin ang Diyos? Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y mabuti. Meron kang nakitang nangangailangan ng tulong, ang naaawa sa duka ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Marami po mga kapatid, yun po ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo doon sa babaeng Samaritana. Hindi na natin kailangang pumunta pa sa templo o umakyat sa bundok upang sambahin ng Diyos. Dumarating ang araw at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya, saan tayo pupunta? Sabi ng Biblia, tayo'y templo ng Diyos, mga kapatid. Templo po tayo ng Diyos, mga kapatid. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Meron po kayong Biblia sa unang Korinto 6:19, mga kapatid. Kaya, wala pong maraming pagtatalo mga kapatid. Dahil hindi naman po dapat natin pagtalunan yung salita ng Diyos. Kasi kung tayo po ay totoong nananampalataya sa Diyos, babasahin po natin. Kaya nga po, meron pong nagchat sa akin, bula ang propeta yang si Soriano. Sabi ko, unang-una, mali ka na kaagad dyan sa paratang mo na yan. Sabi ko dun sa nagchat sa akin. Wala namang claim si Brother Eli Soriano na propeta siya. So, mali ka na kaagad dyan. Wala siyang claim na propeta siya. So, hindi siya magiging bula ang propeta dahil hindi naman siya propeta. Anong sinasabi ng Biblia? Sabi ni Brother Eli, sugong tagabasa, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig at ang tumutupad ng mga salita ng hula.
Kaya po, wala naman pong claim si Brother Eli na propeta siya. Wala pong ganun, mga kapatid. Kaya, hindi po natin po pwedeng paratangan si Brother Eli na bula ang propeta. Dahil hindi naman po siya nag-claim na propeta siya. Hindi naman din siya nag-claim na apostol siya. Hindi naman din po siya nag-claim na appointed son of God siya. So, wala po siyang kiniklaim, mga kapatid. Ang ano lang po niya, nagbabasa lang po siya. Sugong tagabasa, mga kapatid. Kaya nga, marami po sa atin, naging mabuting tao dahil doon sa pagbabasa. Yung pagbabasa ni Brother Eli sa atin ng mga salita ng Diyos, ng Biblia, yun po ang nakapagpabago sa ating mga buhay, mga kapatid. Meron po tayong kani-kanyang relihiyon na pinanggalingan, mga kapatid. Meron tayong kani-kanyang relihiyon, pero hindi po nila tayo napagbago. Ibig sabihin ba, mali na yung mga relihiyon na yun? Hindi. Mga kapatid, sabi nga ng Panginoong Jesucristo, meron akong tupa na wala pa dito sa aking kulungan. So, malawak po ang pagliligtas ng Diyos. Kaya yung sinasabi ni Sis Luz na gumawa ka man ng mabuti sa labas ng MCGI, invalid yan. Sis Luz, mali yan. Alam mo yan, mali yan. Hindi yan tinuturo ni Brad Eli. Walang katuruan ang Diyos. Tandaan po ninyo, ang hindi laban sa atin ay sumasa atin. Sabi po ng Panginoong Jesucristo yon. Meron pong ganong senaryo eh. Panginoon, meron nagpapagaling sa iyong pangalan. Tandaan nyo, sabi ng Panginoong Jesucristo sa mga apostol. Kasi hindi naman alagad ng Panginoong Hesus yung ano eh. Alam ng mga apostol kung sino yung mga alagad ng Panginoong Hesus eh. Tandaan nyo, sabi ng Panginoong Hesus, yung hindi laban sa atin, sumasa atin yon. Ngayon, para paratangan mo ko, Daniel Rason, na lumalaban ako sa aral, patunayan mo muna. Meron ka bang ginawang pag-iimbestiga na lumalaban ako sa aral? Pero mapapatunayan ko sa iyo, yung tatay mo lumalaban sa aral. Sabi ng Biblia, huwag kang mangangalon niya. Thou shalt not covet thy neighbor's wife, thy neighbor's good. Anong ginawa mo, Daniel Rason? Kinuha mo yung asawa ng Hapon. Ganun po, mga kapatid. Meron po ba, mga kapatid, na gustong umakyat po dito? Magbasa po tayo ng mga messages. Sabi ni Brother Ronnie Keypoint de Rosario, Amen po, brother. Napakarami pong mabubuting tao sa labas. Mas mabuti pa sa akala mo ay kapatid mo. Amen. Ngayon, pag may duda ka at gusto mong itanong, tanggal ka. Iba na ang diwa mo. Ganun po ang yun po yung masaklap. Sabi ni Sister Agnes Gordo, aso lang talaga kaya ayaw mag-isip po. Hindi makita ang katiwalian dyan. Yung iba naman dyan na mga medyo mahina, hindi makita sa ngayon dahil binabakuran. Kesyo, huwag na mag-entertain ng iba. Black. Agad kapag may dalang ibang diwa kaysa kanila. Suka, oo, magkaiba ang diwa, kaya kailangan suriin alin dyan ang true lalo. Sabi ni Brother Janjan Beans, kawawa sila bro, sisiw nagtatanggol kay KDR. Haha, sabi ni Brother. Sabi ni ni Brother Erwin Matyong, sigurado asawa to ni Fatima Matyong. Hello po from Dubai, lokal ng Alcus.
Sabi ni Sister Agnes Gordo, mga nagtatanggol dyan, yung mga nakikinabang. Pero yung mga totoong nananampalataya, mararamdaman yung ibang spirits na wala bigla. Saan napunta? Ayun. Saan napunta? Nawala bigla yung binabasa ko. Ay, naku. Ayun. Kamusta, brother? Nawala yung binabasa ko kanina, kapatid. Kamusta po, brother J.R. Badong? Si KDR po ba na patungan siya ng kamay? Opo, kasi talagang marami pong recorded videos na siya po ang sinasabi ni Brother Eli na ahalili po sa kanya, and we cannot deny that fact, mga kapatid. Ituloy mo po ang pagsisiwalat ng katotohanan. Wilbert Sudario, kung takot sila kung wala silang pupuntahan kay Kristo tayo, pumunta, walang talo sa Kanya. Amen. Tama po, sabi ni Brother. Bulag po yung mga yon, wag po kayo paapekto. Hayaan mo araw ang magsasaysay. Sabi ni Sister M. Shane. Tapos kung makapagwika naman ang mga workers, parang meron silang isinisweldo sa mga officers. Public live nga po ito, Sis Jen Muega. Sabi ni Edong Garcia, paano makakasangkap sa katawan by the gospel? Efeso 3:6. That the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of His promise in Christ by the gospel. Ephesians 3:6. Ang mga nasa katawan ni Kristo, tinawag sa gospel, whereunto He called you by our gospel, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. 2 Thessalonians 2:14. Ano ba ang gospel na tinutukoy dyan, na paniniwalaan? Yun ang mystery ng salvation in this dispensation. Sabi ni Sister M.S. Shane, sana naman bago sila magbaba ng mga project, i-assist po muna sana nila ang mga kapatid kung kaya ba ng lokal o distrito. Kaso hindi i-assess siguro yon. I-assess po muna nila ang mga kapatid kung kaya ba ng lokal o distrito. Kaso hindi baba lang sila ng baba ng mga projects. Sabi ni Brother Jun Canlas, tama kayo bro, puro pera pinag-uusapan sa meeting. Tapos sabi ni Sister Joy Cabezas, paulit-ulit nilang kinukuha PhilHealth number ng mga members, pero papalapitin kung saan. Totoo po yan. Kaso, sabi ni Brother Albert Bagona, kaso bro, inuuna yun tagalabas. Milyon-milyon ang ginagastos nila dyan. Pero kapag ang member nila ang nangangailangan at may sakit, di matulungan ng maayos. Madalas pinapapunta sa mga LGU, sa PCSO at mga libreng government hospital. Ang gasgas nilang sinasabi, dyan wag maging pabigat sa iglesia. Hypocrite. Hindi po mga kapatid, dapat po talaga na ang iglesia po ang tumulong sa pangangailangan ng kapatid, lalo na sa mga ganyang concerns. Tingnan po ninyo, ayaw nating tumaya sa loto ang mga kapatid. Pero pagka kailangan ng tulong, bakit mo papupuntahin sa PCSO? Hindi ba perang galing sa sugalyang PCSO na sinasabi ninyo? Parang illogical. Hindi mo pwedeng kahit grade 1 mga kapatid, hindi niya matatanggap yung ganyang reason. Sabi ni Brother Wally Billones, milyong salamat po sa Diyos.
Shout out po Brad Toby, Brad Jello, Brad Kurt. Sabi ni Brother Wally Billones. Iba na ang MCGI former and dating daan noon kaysa ngayon. Exactly po. Sobrang ibang-iba po mga kapatid. Noon, ayaw na ayaw ni Brother Eli. Pagka tutulong, gagawa ng charity works, may camera. Kasi po, bilin po ng Panginoong Jesucristo yun eh. Pagka kayo ay naglilimos, huwag kayong tutugtog ng pakakak sa harap nyo. Bawal po ng Diyos yun mga kapatid. Tandaan po natin, iba po yung nakikita kaysa sa ipinakikita. Yung pong nakikita, ginagawa po yun without the intention na makita. Ibig sabihin, hindi po isino-show off. Yung pong pinakikita, talagang meron kang intensyon na makita nila. Madaling salita po doon, nag-show off lang. MCGI is business. Exactly. Ngayon po mga kapatid. Noon, marami pong libre. Libreng nung buhay si Brother Eli. Marami pong natulungan si Brother Eli mga kapatid na hindi po natin alam. Kasi tumutulong po si Brother Eli in secret mga kapatid. Tapos, meron pong libreng munggo, pati nga po yung mga dapat po yung libreng pagkain na yun. Nung buhay si Brother Eli, yung libreng munggo, libreng sotangon, libreng pansit. Para sa mga kapatid lang po na mahihirap, na yung walang pambili ng pagkain dahil maghapon po tayo sa pasalamatan. Pero pati po yung mga kapatid na may kaya, nakikipila po doon. Bakit? Gusto nilang ma-experience yung kinakain ng mga kapatid na may hirap. Kaya ang sarap po nung pakiramdam nung nabubuhay si Brother Eli Soriano. Talagang mararamdaman mo na walang pagkakaiba yung mahirap at mayaman. Pantay-pantay lang. Mararamdaman mo yon. Walang special treatment sa pasalamatan. Mga kapatid, pati mayaman, naglalatag ng karton, ng kumot, para meron Pare-pareho, napakasaya mga kapatid. Napakasayang gunitain. Those were the happy days of our lives. Yung pong buhay po si Brother Eli na nasa Pilipinas. Shout out po mga kapatid. Kahit umalis tayo sa MCGI, may Diyos na nakakaalam sa puso natin. Kaya wag nilang sabihin masama na daw pag umalis sa iglesia. Exactly po mga kapatid. Sabi ko nga po kanina, baka nga Eric Quinto, mas marami pa akong ginagawang mabuti kaysa sa iyo eh. Sa totoo lang, yun lang ang masasabi ko, Eric Quinto. Yung manggagawang kanin dyan sa New Zealand. Sabi ni Brother Wally Billones, lights, camera, action, pakita sa ganito. Yun po ang motto nila, bro. Yes, exactly. Kasi po, marami pong lugar na pagka yung pong isang institution ay hindi nag-a-allow ng documentation, hindi po nila itinutuloy yung pong gawain na MCGI Cares. Yung po ang katotohanan mga kapatid, dito sa Europe, merong mga kapatid na nag-message sa akin na ganun nga, dinecline po nila as soon as they knew that the institutions na pagdadausan nila ng MCGI Cares, they do not allow documentation. Bawal po kasi maselan po dito sa ibang bansa mga kapatid. Hindi ka po pwedeng mag-document basta-basta. Kahit in public, magpipicture ka, kailangan pag ipopost mo, naka-blur yung mga mukha ng mga tao na natatamaan doon sa photo, mga kapatid. Ganun po mga kapatid. And that is their privacy. Mga kapatid. Yun po ang masasabi ko po, mga kapatid. Isa lang naman po ang dyan eh. If we are really of God, we should not promote canceling of our brothers and sisters in faith. We should not promote blocking of our brothers and sisters in faith. Because it is written in the Bible,
inyong kahabagan ang mga nag-aalinlangan. Hindi nga nag-aalinlangan eh. Nagtatanong lang na, brother, kasi lagi kaming late sa trabaho. Pwede po ba na pakisabi po kay Brad Daniel na iklian yung pong prayer meeting at worship service. Ganun lang po mga kapatid. At kung talagang nagmamalasakit tayo sa mga kapatid, alamin muna natin sa ating mga lokal na dinidisinuhan, mga manggagawa, kung ito bang mga projects na ito ay kaya ng mga kapatid sa mga lokal na dinidisinuhan natin. Hindi po pwede na magpagalingan tayo, magpalapad tayo ng papel sa kanino mang Poncio Pilato na pagpapalaparan natin. Tandaan po natin, hindi po tayo naglilingkod sa tao. Ang pinaglilingkuran po natin mga kapatid ay ang Diyos. So hindi natin magpakita ng galing, ng kung ano man sa kanino mang tao mga kapatid. Yun lang po siguro mga kapatid ang masasabi ko po sa pagkakataong ito. Babasahin ko lang po to. Sabi ni Brad Bong Floresca Lipio, may binabayaran pa po bang satellite ang iglesia? Katulad nung panahon ni Brother Eli. Mas maganda po, tanong po natin yan. Tanong nyo po sa mga manggagawa. Kasi wala na po akong idea ngayon dyan mga kapatid. Pero as far as my knowledge is concerned, wala po. Yun po, mga kapatid. Sabi ni Kuya ni Adil, J.R. Badong, sa tingin mo ba may kakayahan si KDR mag-Bible exposition na may live questions and answers? Hindi po ako yung makakapagsagot niyan, kapatid, kasi hindi po ako si KDR. Ngayon, kung talagang siya ay mangangaral ng Diyos, patunayan niya. He have to prove na he's capable of doing the administering of the household of God. Yun lang po mga kapatid ang dyan. Patunayan mo. Kasi kailangan niyang patunayan mga kapatid. Hindi po pwede na sinugo siya, sugo na siya. Hindi mga kapatid. Kailangan patunayan niya na is capable sa office na pinaglagyan sa kanya, mga kapatid. Tandaan po natin, claiming is one thing but proving is another thing. And meron pong espiritu ang iglesia ng Diyos, mga kapatid. Hanggang dyan po mga kapatid, ang live po natin ngayon. At muli po pagbati ng pag-ibig at kapayapaan ng Diyos at ng Kristo. Amen.